pagpasok ng second half nung first, ano ba? Hindi, second half. First half pala. Yung parang alam mo na Week nandun 3, 4, oo. Tapos parang painit pa lang. Kumbaga sa kettle, Ay, Ketel. naririnig mo na ng mahina yung sipol. Ganun. Tapos tsaka yung yung tubig, mainit na. May kasama. Ngayon, mainit na rin sila. Okay. Lalo na si Aqua. Eto na, painitan na to ng laban. Kasi nagsimula na rin yung ating mga bands. And first, big man, Roger Tol. Roger Tol! Kaya nga, so binibreak na agad nila yung mga nakatalaga sa ating statistics din na may possibility maging most contested either ang carry o ang nagra-rise nga naman na Harith recently. Kasi Roger agad ang ipaprioritize dito ng Onyx and si Kelra na yan eh. So kapag ka talagang yung laning pa lang early game, very cautious na ang kinakailangan. Especially for RSG na matagal na rin nating sinasabi, ay medyo may pagka-early game centric din kasi yung kung whether or not ma-activate or talagang ma-maintain nila yung lead sa hands nila. Ito, speaking of pwedeng makamaintain ng lead sa hands nila is magandang picks dito ng side ng RSG which is yung Fredrin and Arlot. And wow, talagang damage kung damage. Nako. Ang hatid sa inyo ng Super Family with the Joy and Vexana. So doon pa lang parang gusto na natin sabihin na same pa din na magiging hero for Gem, more on initiator na sustainable experience. Kasi di ba yun yung mga gamit niya? Parang last time lang natin siya nakita na gumamit ng Joy. Oo. Tsaka ng ibang, CC. Tsaka ng ibang mga hero. So maganda ang nagigana dito. Tsaka parang let's not make it complicated. Sabi dito ng Onyx na idiretso na namin kung sa mapupunta. And speaking of Demon Kite, sa kanyang Fredrin na pinik nila ngayon, 78% Wow. win rate. Grabe, no? Talagang naalala natin nung season 11 ata yun. Highly contested talaga or season 12. Yung Fredrin, hindi talaga pinapakaulan. And ngayon, kukunin ito ng RSG. May kasama pang Paramis. Sabi nga nila, Kala ko diba? sasabihin mo, may kasama pang May, foul. may kasama pang foul. Paramis pala yan. Pero wait lang nasabi din kasi ni King Kong last time dun sa interview niya. Ano sabi niya? Maglalabas na daw siya ng mga assassin. Ay, ito na yun. Ito na ba yun? Eto Ata? Oo, di ba? Kasi last week, naglabas na siya ng Fanny. So ngayon, Panibago na naman. panibago na naman para kay King Kong. Grabe. Oh, yun yung sinasabi natin na they're really unpredictable in terms of drafting. Parang kung ano ang nasa mood nila today to use. Why not? Because of the, nalawak ng kanilang hero pool. Paggising, no? Kung ano yung gusto lang nilang gamitin for Pag-isip today. ay, gusto mag-assassin ngayon. Pero yung unpredictability nila na yun, kung ano yung gagamitin nila today. Pero sa nasa-show nilang pick so far, parang ma-allocate mo na eh. Saan nga ba nila ilalagay? Hindi sila super flex picks dito na parang hindi ka pa sure kung ano or saan pwedeng mapunta. And interestingly though, pag RSG ay slightly higher din pala ang kanilang win rate kapag nasa red side. So baka medyo din nila Next to. two picks kasi meron talaga mga teams na parang okay sige, hayaan natin sila kumuha ng first pick para yung trajectory ng next picks tayo yung magse-set up or tayo magse-set kung ano yung flow ng mga nila. So para dito sa ating okay. Wow, Binad na yung binad na yung Terizla. Oo, Terizla. Ito kasi isa sa mga heroes talaga ni Gem. And this Grok na talagang pwedeng ipanggulat ni Escalera. Speaking of gulat, siya ang nagbibigay ng mahika dito sa kupunan na ito. No? Remember, napaka-flex nito. Naglabas sila ng Selena, naglabas ng Guinevere, at kung ano-ano pang mga hero. Nag-Arlot na rin to. So ngayon, maaari nga naman na maglabas siya ng Grok. So ngayon, kung makikita natin, ito, the gold standard. Oo. 100 pala win rate niya sa Roger. Pero kung babalikan, or as far as I remember, ultimo si Kusei. Din eh. Parang ang taas ng win rate ng dalawang teams na to once they get their hands on the Roger. Pero ito yung medyo mag-iiba yata. Babaguhin nila ng kaunti. So si Kusei, siya nga naman, compared to Kelra, siya palang yung nakapagpakita rin ng Harith eh. Si Kelra kasi parang hindi pa natin siya nakikita na maglabas ng side sa mga marksman or Freya, for example. Parang matagal pa ulit bago di ba, before gumagamit din siya ng mga Lunox, pero parang hindi sila pupunta sa double mage na route kasi alam din nila yung pang late game if ever. So Harith nga ang kinuha dito. So Ruby and actually pwede carry. Ay, binandin nila yung carry mismo. Ay, hindi. Meron na palang meron pala Roger. So, kasi tayo sanay na Ay! Kasi yung Roger nga nila yung good lane. Ay, oo nga.
Dalawa tayong napeke nung Roger kasi hindi tayo sanay na first pick ang Oo nga eh. Roger. So, Edith, so complete in terms of sustainability. And a good thing with the Edith kasi pagdating sa may late game, parang meron kang added na marksman. So, parang lahat sila mag-free hit na if ever. Kailangan lang talaga maging continuous yung crowd control, which is feasible kasi cooldown na skills ng Ruby is really, really fast. Ayaw nga. Tsaka itong edit kasi, total nababanggit mo na rin. Hindi pa siya final. Oo, hindi pa. Okay, sige. Kasi- Going back. Kasi edit. Tama. Dun sa gusto kong sabihin, itong edit kasi, no, may isa sa mga pwedeng asahan ng damage, lalo na kapag napupuno yung stocks niya no, with the primal rat. Isa rin sa mga ginagamit din to ni, ni Light. So ngayon, isang kadya ang kukunin para sa koponan ng RSG. Kaya lang, kung titignan mo in terms of synergy, ididikit mo ang kadya sa Harit. Parang matagal pa. Oo, tsaka parang nililimit mo yung, di ba malaki yung area of effect nung Zaman Force. Oo. So parang nililimit mo siya on a stationary level na talagang nandun lang siya left, right. Oo. Oo. Wak, pepa, wak. Oo. Left, right. Daming left. baon! Ay, grabe. Daming baon! Ito na. Para sa match up between Onyx Philippines and RSG Philippines. Sino nga ba ang pinakamatinding Philippines? Hindi, joke lang. Ang team dito sa laban na ito. Again, putulan ng win streaks. 7 series win streak para dito sa Onyx Philippines. Remember, lahat ng teams na 2-0 nila. At itong, bukod dun sa talo nila, no? Lahat ng team na tinalo nila, 2-0 magiging subukan ito para sa RSG kung paano sila nalaban against Super Family. Alam mo yung dito, pwedeng gawin ng side ng Onyx is literally yung kailangan nila maging fast in terms of pag-limit ng jungle. Kasi di ba nakita natin yung difference kapag meron ka assassin na jungler versus a jungle na more on sustain type or utility. So pwedeng i-limit agad yung resources para sila na yung mauuna agad. Which by the way yung ginagawa dahil look at the pokes. Labanan nga din pala ito ng mga post 4. Ang daming nakikita natin yung aggression din dito sa bottom lane. So, parang ayaw din, hindi natin masyadong makikita pa ang pagka-capitalize doon sa Master Assassin na napili nga rito nitong si Kelra sa kanyang paglilingin kontra sa Aris. Pero, yung lineup ngayon ng Onyx, no, parang surprisingly, hindi nga siya yung typical na parang bibigyan mo ng Nathan si Kelra, na parang nakafocus lang sa objectives siya. Pero parang nakakompensate siya in a way nung presence nung Edith. Kasi nga naman yung Primal Wrath, parang pwede rin yan tumutok lang ng tumutok sa objectives. Tapos nagbabounce lang din naman siya sa mga nearby na players dito o heroes ng kabilang kupunan. So parang nakikita mo rito sa Onyx kung paano hindi pa rin nila pinapakawalan yung pagka-well-rounded supposedly or yung kanilang pinaka-objective na gawin na gameplay. So parang hindi pa rin malabo na despite yung medyo aggressive na parang all-out na gustong makahanap ng kills na lineup nila dito, makikita pa rin natin yung typical na mabilisang convert para sa Onyx. Uy, speaking of mabilisang convert, dito sa may bandang ibaba at itaas, Gem and itong si Nats. Naghahampa sa Oroy. Lugi ata si Gem pagdating doon sa mga pokes. Iniis-nis ni Kera na piniplease pero papasok ata dito ang Onyx. Grabe, pinikeran na. Hindi yata pwedeng lulugi basta-basta. Pero Lalim. Aqua, mga kataka, si Gem ngayon ang mapaparusahan ng RSG. At mukhang with that ay hindi na rin yata gustong umaban pa ng Onyx. Para kinula pa sa damage nung moment na yun yung Onyx. Nakita natin yung setup play supposedly, but we have to comment yung Shadow Stampede. Din dito ni Akon, even a Ghost Bursters. Regardless naman kung siya yung targetin, meron yung mga maliliit na magic beans. So may babalik sa buhay niya regardless. Escalera! Ay, naku, nahanap na naman din siya ngayon ni Nats. At yun yata ang magiging ikalawang kill ni Nats. Papasok dito sa laban natin. Tapos si Light nabutan pa ng Divine Judgment kay si Super Friend. Mananakap yung apat with that Eternal Guard. Pero hindi na siya makakatakas doon. Grabe yung aggression ng RSG. Ang aga pa lang, activated kagad yung task force And hindi mo rin masisisi kasi again, kung babalikan natin yung mga emblems nila, halos lahat sa kanila naka-wilderness blessing at saka agility. Parang inaaral din nila dito yung kanilang kalaban kasi alam nila na mataas din yung first blood ratio ng side ng Onyx. So mag-focus tayo na kontrahin yung mga ganong moments. So ano lang muna, kalma. Kalma. Bibi, kalma. Bibi, kalma. Okay. So ngayon, pag-usapan natin itong first phase na nagaganap, no? Nakalamang ang RSG Philippines doon sa naging skirmish. Ilan sa mga members ng Onyx Philippines ang tumumba doon sa laban na yon. Yeah. Pero medyo kung iisipin mo, no,
mahirap para sa Onyx Philippines na bumounce back para sa mga next turtles kasi nalugi na medyo malaki, libo na nalugi sa kanila Ito yung sinasabi natin kanina, by the way, to support. Sobrang aggressive ng RSG ngayon kasi first blood ratio ng kalaban nila na team is 88%. Oo. So talaga nag-wilder na sila dahil 'di ba sa ganung way nakakakuha ng tempo yung Onyx parang para silang rumaragasa. Oo. Na pagka kung ano nasa gasaan nila, diretso lang. So same yung ginawang implication or same yung ginawang playstyle ng RSG. Yep. Kaya pala. Oh, and they're known for that. Yung Yeah. RSG is talagang... Road to 10/10. Oh, yo. Yun ang goal nila dito pero nakita natin kanina, mga audience, may mga goal din sila na ipinapakita. Nakita ko pa nga din, dun si Boss A ba yun? Anong Ano yan? nakita mo? Ano Wala, ito? mga buff ata, mga nila, mga buff mga nila. bebe buff. Oh, Ay, wag wag po po. dito Wag po dito Ah, sa... oo. Si Ay, Boss A. ay, sabi na si Boss A. Si Boss A. Shoutout pala kay Boss A. Shoutout kay Boss A, ang manager. Oh, Isa sa mga- yan, Ay, yan, wait, Dinetonas ay, welcome ay. na naman niya. Siya yan eh. Siya yun ang Dinetonas welcome eh. Ay, siya pala yun. Alam mo, itong si Boss A, pag-uusapan Sige, natin. pag-usapan natin si Isa- Boss A. Ang storya ni Boss A. Nakalaban ko kasi to sa isang show match. Ay. Gold laner to, malupit na gold laner. Yeah. Di Ah, ba? sorry. Sige, tuloy Saka mo. ngayon kasi multi-role siya. So, hindi natin sure kung... Nung nakalaro ko siya, mage naman siya. Ibig sabihin, Ah. multi-role talaga itong kupunan na ito. Nasa 2 minutes and 57 pa lang tayo ng ating game. At may kalamangan na in terms of gold ang RSG Philippines and kill score din. So gaano ka hirap itong dadaanan ng Onyx Philippines? Kasi napag-usapan natin parang design yung lineup nila na lumaban sa early. Parang isa sa mga, actually, mga ingredient for that early game to be really effective is yung laning ni Gem. So basically kasi yung laning ni Gem parang bigla na lang siya yung nagsiset. Yaha. So parang may leeway dito si Escalera na meron siyang follow-up set or either way kung sino mauna sa kanila. So medyo yun yung nasagot ng RSG pero pwede din naman yung habulin dito ng side ng Onyx Philippines dun sa parang mirror rotation. Focus sila on other lanes. Yeah, doon nga lang din siguro tayo medyo mako-curious since nakakuha nga ng ganito kagandang advantage ang RSG and parang previously ang na-observe natin from them is kapag nahawakan nila yung advantage, hindi sila yung tipong team na basta-bastang ibibitaw na lang yung advantage na yon. And to think pa na yung jungle this time ng Onyx ay isang Joy. So parang medyo gugustuhin mo talaga sana na nasa kanya yung upper hand pagdating sa early game. Ay, oo nga eh. Tsaka napansin din natin na napakataas ng damage dealt dito ni Demon Kai dahil nga doon sa advantage na kapag may friend rin ka, absorb mo lang yung damage. Hindi ko pa nga nakita kung naka-support emblem siya dito kasi yun yung nauuso eh. Support. Di ba yung support emblem na cooldown emblem. So I think mamaya makikita natin. At wait! Galing. Yes. Grabe. Parang kilala ko yan. Galing. Ayan guys, abangan nyo din kada MPL ang chika with Auntie Anara. Oh, at Yeah. ang MDL tuwing Tuesday to Thursday po. Tuesday to Thursday. Talagang isang buong linggo. Hindi, 6 days lang. 6 days of MLBB action. Walang magpapahinga. Hindi, isang araw. Isa lang, Sa Monday one lang. day lang. Hindi, One yung day. yung Monday, doon lang po kayo pwede mag-RG. Oo, doon lang kayo pwede mag-RG, manood Wag ng lang- MDL at MPL. Lagi ko to sinasabi sa stream eh. Manood kasi kayo ng MPL, MDL Ito, para lumakas kayo. clarify. Okay. So, nakasupport, may halo. Oh. Concussive Hi- blast. Ay, hindi. Nakatank siya. Okay. Tapos, Nakatang. naka-movement. Tapos, Oy. tenacity. Ayan na. Eto na. The classic karate chop. Wala kay kuya. Kung meron lang skill ang mga martial natin, Oh. sila lang ang may pinakamalupit na animation. To clarify lang daw pala, huwag kayo mag-RG pag 10 PM oras nila Burrito and Manji. Oras ng RG namin yan ha. Iiwasan nyo. Pero ngayon, hindi maiwasan ni Jem na malugi doon sa naging lane nila ni Nats. No? Lamang ng isang level itong si Nats. Pero dito sa items natin, ano ba ang mga nakita nating mga kailangan tutukan? Medyo hindi pa ganun ka, sabihin natin, ito yung mga typical na items pa lang para sa ating dalawang teams since 3 minutes pa lang naman na talaga para dito sa ating laro. Pero si Aqua, una niyang binid Ayun. is gonna be that necklace of Durance. Dahil alam nga nila parang, di ba ang hirap ng Ruby kapag mga
sabi mo ng 8 minutes tas wala pang necklace of Durance. Oh. Makapasabi, hindi, Ruby nagpapahirap sa atin eh. Yun nga. Oy, pero speaking of pagpapahirap, alam nila na purple buff dependent itong si King Kong. Kailangang tambayan. Si Gem ay nandun na rin. Papasok sila si makakuha ng purple. Uy, sino nga ba nakakuha nun? Pero bago natin yan sagutin, mukhang kinakailangan muna nating tignan ang naging pagdepensa at protekta ng Onyx doon sa naging buff or purple buff nga dito ni King Kong. At dito naman sa baba, ma-action din. May Zaman Force palang naikasa. Iba yung action na nakikita natin dito. Ako say, muli kita ko naka-Azure Blade na rin yan eh. Second third na ating game ay pwede nang simula ng RSG. nahina. Hatak! Naku, Escalera dito mukhang mabibigyan na. Pero makaka-flicker out. Sabay na depensahan pa ng Eternal Guard. Nakuha rin with the Eye of Offended si Demon Kite. Pero habulin si Escalera at binagsaan. Mga Bracer Thrust. Pero ang makakuha ng ating turtle, si Demon Kite pa din. Smiling Demon, all smiles. Nasa kanya pa rin ang huling alakak. At ngayon ang Onyx ay naghanap ng magiging bawi. Pero mailalaban pa ba nila ito? Dahil ang Nether Realm naging pansagot pa ng RSG. At si King Kong isusunod pa with a taunt and Natsu na killing spree. Wow, 2-man down plus the turtle. Ang hirap na naging laban na yun against sa Onyx. Grabe continuity and laying of skills para dito sa RSG. Talagang ready for team fight anytime. Tsaka medyo matagal yung naging team fight natin yun kasi nakuha na yung total objective. Pero finors pa rin nila knowing that they have the lead in terms of the items na rin. And talagang diretso. So tatlo yun. Nakakuha sila ng turtle. Nanalo sila sa team fight. Nakakuha pa sila ng objective doon sa may bottom lane or ng turret. Kaya naman 2.7k gold lead. Prior niyan ay parang lamang ng 800 yung Onyx. So kita nyo yung change in economy pagdating doon sa mga objectives. Yeah, and may kita din natin, Nats, super effective pagdating doon sa kanya mga final slash. And even yung mga vengeance na yung mga hampas din mula sa kanya. And remember, 3-0 and 2 na may Brave Smite. Napakasakit niyan. Not pretty sure kung ano ba ang mga next na items. Ayun, bumuo na siya ng Athena Shield. Ayan, Just to negate lang yung damage kay Kiko at kay Super Prince. Grabe. Fury Hammer, tas Athena Shield na agad eh, no? And to think na ganito naka-aggressive ang RSG, kahit hindi nila agad binibitaw yung Nether Realm, parang unang beses pa lang nating nakita na ginamit yun ni Aqua kanina. Katakot-takot na yung sitwasyon na ito dahil parang ang dami ng kinakailangan gamiting resources ng Onyx and hindi nila nakukuha yung parang strength ng lineup nila na kuha ng kills at engage engage sa team fight. Oh, tsaka kung mapansin nyo, yung first item din na binil dito ni Demon Kite is yung Brute Force Breastplate. So, yung movement speed every time na nasa team fight or mag-hit ng mga skills. So, ibig sabihin talagang gusto lang gawin dito ng RSG is tuloy-tuloy lang. Team fight na yung kung team fight. If ever man na bumagal yung team fight nila, pwede rin gamitin dito yung Nether Realm as movement speed. Kasi minsan yung iba parang inisip nila pag Nether Realm, Second Life, na parang kailangan ko ng this time sa ikalawang buhay ko, kailangan kong galingan. Pero yung ito yung pang-pump sa kanila as initiation. Pang-reset din kasi yun eh. Pero to add to that, dito sa Brute Force Breastplate, again, yung cooldown reduction kasi yung isa sa mga hinahabol dyan. And Demon Kite ay narito pero may flicker din! Grabe naman, tinikana naman si Escalera at mukhang hindi na siya makakasetak basta-basta dahil maging si Nats na-cover na yung likod. Wala nang kinakailangan problemahin pa. Binagsak yung Eternal Guard para dumepensa pero yung Nether Realm nakaanda pa din. At ang focus lang naman ng RSG ay yung Torre lang talaga sa gitna dahil naka-cover na talaga at all around this area. Sakop na nila. Wow, parang ganun lang. Nag-reset lang ang RSG. At lalaban muli sila. Aagaw ng Purple Puff. Mahirap ito para sa Onyx. Sobrang laki nila kalamangan dito ng RSG, 4.8k. Tapos meron na dito ang Enchanted Talisman. So, see the prioritization of Aqua pagdating doon sa may items. So, sabi niya, ang pinaka magiging mahirap dito is yun nga si Escalera dahil sa pagbalik ng buhay or lifesteal. Why not tigilan na agad para if ever na meron team fight. Kasi di ba gusto nila pabilis, pasagasa. Pag meron silang nahuli na isa, diretso kill na agad. So parang alam nila na, okay, another na tayo, -1 na agad. Another point taken for us. So 8-0 by the way, 8 minutes. So parang every minuto ay nakakakuha ng kill. Dito ang RSG. Take note, bukod sa mga kills ay mga objective din na nalilimit down nila against Onyx. Iniisa-isa na nila. First tier turrets ay basag na rin. Isinunod na nga ni Kusei doon sa may top lane. Talaga nagiging sakit sa ulo ng Onyx Philippines. Yung damage from Kusei. And at the same time, yung
ano rin, mga setup mula kay Nats. Kapag nalugi sila, andyan si Aqua for the NetherRealm. Remember, naka-purify ito, so hindi mo siya basta-basta mahahawakan or mapipigilan sa mga kaya niyang gawin. Grabe yung kalamangan din ng RSG. Hindi na nila 6K? masyadong iniisip sino yung tatargetin. Parang okay lang. Maganda pa nga yata sa kanila if si Escalera or si Gem ang matanggal nila, nabawasan ng crowd control dito ang Onyx. So mas magkakaroon sila ng lesser na kumbaga advantage kapag nag-engage sila sa team fight. Katulad na lang yan, hindi na rin masyadong kayang bumabad ni Escalera kasi may chance din nahatake na lang siya bigla ni Light tapos siya na yung bigyan ngayon ng RSG pero speaking of bigyan, mukhang binigyan ngayon with the final snatch pero nahatak siya muli with that Shadow Stampede at hindi na siya makakatakas pa. Todo engage lang din naman talaga mula dito sa RSG. Ayaw na talaga nila patakasin yung mga miyembro ng Onyx at mukhang doon ay nakakuha sila Grabe. ng dalawa. Napapi NetherRealm doon and ito na nga ba ang pagkakataon ng RSG para kumuha ng Lord. Grabe, ito na yun. Nakita natin ng moment na yun actually na yung layering of skills again na parang domino effect yung nangyari sa side ng RSG na pagka may nagamit na isa automatic up to 3 seconds gagamitin na yung ibang mga resources kaya naman mabilis na nila makukuha yung Lord. And bukod dun sa Divine Judgment, meron nga din dito nga Shadow Stampede Oo. na nagagamit pa yung RSG na kung ikaw yung Oni para malilito ka, ano ba yung pinaka-counterin natin na crowd control? Kasi yung ano dito, pwede kay Light, ang mangyari sa kanya is yung pinaka-target nila na gustong kuhanin. Tapos si Aqua na lang yung hahatak dito ng ibang mga players from Onyx and see the huge difference in terms of gold para dito sa ating mga gold laners. 6.4k para dito sa Harith and this is massive for someone na pwedeng mag-scale or mag-snowball na gold lane, which is Harith. Yeah, ang hirap nito. Alam naman natin na kapag yung Harith ay nakakuha ng early game or nag-snowball, mahirap talagang pigilan, lalo na yung mga heroes ng Onyx Philippines, wala talagang instant lockdown So ngayon, Torre lang, Lord lang ang punteriya dito ng Onyx Philippines. Nice defense though. Pero ang RSG kasi, hanggat may Grabe. nakikita silang mga farm resources sa paligid, kukunin at Nang kukunin re-raid nila yan. Oo, grabe ubusin talaga nila yan. At dagdag pa yata sa problema ngayon ng Onyx na yung gugustuhin mong hulihin sana na players ng RSG naka-purify pero bibihira lang nila kinakailangan pindutin dahil sobrang protektado o nakabantay at alalay yung ibang mga members. Si Demon kahit hindi siya nagkukulang sa pagharap tapos yung mga gugustuhin mo rin sana na isiping problema sa Onyx nasasagot na rin ni Nats kasi lagi mo siyang makikita na nandun sa likod ng gugulo, ng formation at ng gugulat. Pero speaking of gulat, hindi na ikasa doon ang Divine Judgment. So kahit papaano ito na ba yung oportunidad para sa Onyx para lumaban. Pero hindi mag-iingat yata ang RSG. Si Escalera ngayon ang piniling bigyan. At talagang na-burst down lang agad-agad. Demon kahit siya naman daw ang magpo-cover ng likod. Si Jem dito nag-primal wrath na nga din. Pero mukhang mababurst down lang bigla. Eternal Guard nandiyan na rin. Pero Netherlands as well. Sagot lang kung sagot ang ibabato ngayon ng RSG. And with that, dalawa agad ang kanilang napatumba mula sa Onyx. Yeah, ilalaban pa ata ito ng RSG. Onyx Philippines kailangan ng kumapit. Kailangan nilang sagutin ang pagre-raid dito ng RSG. Third secured para sa mga Raiders. Sobrang dami sagot na pwede ibigay ng RSG if ever na nagbibitaw ng mga skills yung players ng Onyx. Nakita natin sa may mid kanina, papasok na sana si King Kong with the electrifying beats pero diretso sagot with the NetherRealm. And we could also see the difference din in terms of the casting time or casting delay sa mga mages natin. Yes, there's a burst para dito sa Vexana pero yung kay Aqua kasi talagang continuous poke. Same with the other hero. Oh, wait lang. Speaking of poke, speaking of pagsak, nandoon na ngayon Eternal Guard pero mukhang ang unang mabibigyan na naman ay si Escalera. Hindi na siya pinagbibigyan sa mga setup na gusto niya. Si Jem isusunod na rin, sabay sunod na rin si Elra. Wala na yatang ititira mula sa side ng Onyx at si King Kong na napadaan lang mukhang kinakailangan tumakbo na dahil nakabulit talaga siya nila Nats at hindi na pagbibigyan pa. Ito na ata ang sagot at ang puputol sa game streak ng Onyx Philippines. That's it. Kumakatok na for game number 1. RSG ang magwawagi. Game number 1. Sinagot ng mga Raiders. Napakagandang performance ay pinakita para sa game number 1. Pero again, hindi pa ito huli para sa Onyx Philippines. Meron pang game number 2. Pero nakakagulat ang performance na ipinamalas dito ng mga Raiders. Oo, sobrang linis na naging performance nila. Kung meron tayong sabihin nating
scientific method, kung ano man lengguwahe ng MLBB. Parang ganun yung in-apply nila against Onyx kasi kung paano yung naging rotation nila, kung paano yung hero composition, ganun din. Alam din nila na if ever na ginamit yung Joy, ang sagot nila is Paramis. So, di ba, nakita nyo yung talagang very meticulous ang naging play ng RSG ng moment na yun. Kasi aggressive sila, yes, pero alam nila kung kailan gagamitin at saan gagamitin yung mga skills nila. So, Parang naging pang-reset din lang no, yung NetherRealm. Yep. Pagka gumamit at pumasok dito si King Kong, alam na kagad nila kung ano gagawin. Pero sino nga ba ang nakaalam at nakalamang sa laban na yun? Wala iba, ang ating MVP na si Nats. Nakita natin kanina, there was a time, if I'm not mistaken, 406 yung, or 403, naging KD niya, naka-front pa siya nun lagi. So, siya naman talaga ang ating MVP para sa laban na yun with 705. Final KD, a gold per minute na 705. And look at the itemization na after the Hunter Strike went in for the Athena Shield Dominance Ice. At mukhang dediretso pa with other magic defense item. So, we could say that actually for Nats talagang the Nats entertainment type of play dahil dire-diretso lang sa mga players against Onyx kanina in a way na hindi na makagalaw yung ibang mga players. So, came the first blood. It was around 2 minutes or almost 2 minutes. Yun yung maganda din yung pagpasok din nila Aqua para tulungan siya. It was just RSG all throughout the game dictating the pace. So, let's say na nagkaroon man ng chance dito na i-prolong yung game, pero sa play kasi ng RSG, parang alam nila yung prototype ng Onyx. Alam nila kung paano yung gagawin na ito yung ginagawa nila early game. So, ito yung pang-counter nila. So, pwede natin sabihin na checkmate yung initial play ng Onyx dito na continuous lang talaga at ang layo ng tinalon ni Nats nung moment na yun. So, all around the map, ika nga ang pinaka-terminong ginamit natin para yun sa naging play ng RSG. Lahat ng mga resources, shinorten din. And it also came to a point wherein na-force na lang si King Kong na siya sana yung surprise play. Pero ayun merong NetherRealm na sagot dito ang Onyx. So it's just RSG again with step 1 to 5 na hanapin yung objectives, pigilan yung mga objectives na pwedeng kuhanin ni King Kong and the rest of the players, limit down the resources of Kelra, and proper usage of the skills. Kaya naman, surprisingly, considering that Onyx is first in our standings, 116 ang ating naging final score against RSG. And for Demon Knight, diba, nabagit kanina ni Maburito na part ng meta ngayon is more on support emblem para sa kanyang Fredrin. Pero dito para kay Demon Knight, parang nag-focus pa rin siya on the usual tanke na hero. Tapos nag-focus na lang siya doon sa nag-focus na lang siya sa cooldown reduction with brute force breastplate tsaka movement speed para dire-diretso lang talaga ang laban. Na talaga masasabi natin na RSG nagtikta ng laban kasi yung gold is 39,000 versus 29,000. 10k is very huge considering that it's just 12 minutes and 40 seconds para sa game natin yun. So parang ticking time bomb dito ang RSG na okay, tapos na tayo. Parang nagpapa-level up ka. Level 1, okay, punta ka na sa next floor, level 2. Floor plus level, yeah. Anyway, to further explain ang nangyari dun sa atin na laban na yon. So, damage taken was very high for RSG. Mataas. Parang, siya, directly proportional with the total heal. Again, because of the Paramis dito ni Aqua na talagang mga NetherRealm niya dito ay nagamit noong may time na gustong gumawa ng play ni King Kong from the back. Kasi di ba way back TNC pa si King Kong, may tendency siya with the Joy na parang gusto niya maka-turn around kill na saan ang galing yung damage. But RSG was very prepared for the threat na nung mga late game, or actually hindi pa nga late game yon, early to mid game, naka-ready sila sa NetherRealm to counter it. Yeah.